Attorney Sal, dito naman po sa kaso o dito sa hinaharap na problema o asunto ni former Bicor Chief Gerald Bantag, sinagot niya po kahapon yung mga issue patungkol doon sa mga na-discovering kabayo na alaga sa loob ng bilibid. May mga natuklasan pang manok panabong doon, attorney. Na-monitor mo ba yun? At may mga ahas pa na na-monitor na pag-aalaga di umano ng dating Bicor Chief. Inamin niya, sir, na yung mga kabayo sa kanya dahil plano niya para na i-pattern yung sa Canadian Mounted Police na yung mga tatakas na preso imbis na ROV ang gagamitin sa paghahabol mga kabayo. At yung sa issue naman sa ahas pinabulaanan niya na ito'y illegal at talagang idepensa niya yung kanyang side. Anong masasabi mo, sir, sa mga bagong depensa ngayon ni Gerald Bantag? Una-una, wala naman yata kaugnayan doon sa kaso niya yan. Di ba? Pero alam mo, may natanggap akong text message sa isa sa mga abogado niya na nagrereklamo kasi itawag kay Panelo daw kaya nag-text sa atin at meron banggit tungkol dun sa kaso. Unang-una, sabi niya, as per media, sabi raw ng DOJ, deemed served na ang subpoena for DG Bantag. Pero, ang nirereklamo nila, sabi ng barangay chairman doon sa address, na huling address ng DG Bantag, wala naman daw tao doon. Katunayan, yung daw server ng subpoena, nagpunta sa kanya at sinabing walang tao ron. Pero, ito ang problema. Nireklamo ngayon ng mga abogado ni DG Bantag. Bakit deemed served? Wala naman silang iniwan na subpoena. Wala rin silang iniwan sa barangay kapitan. At saka, alam mo, yung subpoena, pinadala nila sa akin yung parang nakalagay sa... lahat naman ng subpoena nakalagay. Nakalagay doon, ganito attachment na 3 copies of complete records ng complaint, ng supporting affidavits, at saka other documents. Pero wala na nga yung mga attachments na yun, wala pang iniwan na subpoena. Tandaan natin na napalathala nung isang linggo na yung isang abogado ni DJ Bantag, hindi tayo nagkakamali, Attorney Balisong ang nabasa ko noon, nagpunta sa DOJ at kumukuha ng kopya ng subpoena. Pero ang DOJ at the time ay hindi pa ready. Itong hakbangin ni DG Bantag ay nagpapakita lamang na interesado siya na magpa-participate. He wants and he intends to participate in the proceedings. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi siya interesado dahil nauna na nga, nagpunta na nga ron. Ngayon, ang tanong ko, bakit naman sasabihin yung deemed served? Hindi naman pala kayo nag-iiwan ng subpoena doon sa address dahil walang tao. Kung walang tao, buti sana iniwan nyo doon sa floor. Di ba? O kaya pinasok nyo sa ilalim ng pintuan. O kaya naman nag-iwan kayo sa chairman ng barangay captain para kung may dumating man doon at naghahanap, may bibigay kayo. Another thing, alam naman ng lahat dahil nagpa-interview siya sa Baguio na nandun na siya sa Baguio City. Bakit di nyo bigyan ng kopya doon? Nang magkaroon naman ng pagkakataon si DG Bantag na mag-prepare ng kanyang depensa. Alam mo, ang nirereklamo ng mga abogado ni Bantag, parang sabi niya, bakit naman po ganyan? Parang there is bias. Parang bang they're hell-bent on persecuting Bantag nang wala naman siyang binibigyan ng pagkakataon. Kung baga, nagpaplano raw sila ngayon na maghain ng motion for inhibition ng DOJ na mag-imbestiga yung mga prosecutors kasi nga nasa ilalim ng DOJ ang mga panel of prosecutors at ang head daw at ang officially mismo, yung DOJ, nagsasabing napakalakas ng kaso nila. At siguradong tinuturo ang mastermind si DG Bantag. Which means na kung may official position ng Department of Justice
how can the panel of prosecutors go against the official position of DOJ? Magkakaroon na nga naman ng ano. Baka sabihin niya, kaya ang feeling niya parang lutong Macau yata yan. Kaya nag-iisip daw sila ngayon na maghain sila ng isang motion na mag-inhibit ang panel of prosecutors at ibang ahensya lang ng gobyerno mag-conduct ng investigasyon. Halimbawa yung ombudsman. Yun ang sinasabi nila sa text. Di ba, Attorney, Bantag is a bureau head. Tapos yung sinasabing krimen na kanyang nakumit ay nangyari at the performance of his duties sa Bucor using means and methods related sa kanyang mga performance bilang isang public official. Hindi ba po dapat sandigan bayan yan? Yung may exclusive primary jurisdiction, tapos yung preliminary investigation, di ba dapat ombudsman? Oo, kung talagang work-related. Kasi ang magiging isang usapin dyan, murder is not work-related. Yung kaso niya. Pero pwede mong sabihin na the circumstances by which they are alleging, parang ginamit niya yung kanyang posisyon sa di umanong ginawa niyang paglikha ng isang krimen at pinagalaw niya pa. Di umano. Ayon sa kanilang mga aligasyon, ang isang bureau official at saka yung mga inmates. So pwedeng sabihin natin na work-related pa rin at pwedeng ang ombudsman ang umawak ng kaso para mawala yung perception na bias ang Department of Justice. Alam mo, sa ganyang mga kalakaran, considering that this is a heinous crime, and the grant of bail or the grant of temporary liberty, sapagkat heinous crime yung pagbibigay ng piyansa is not a matter of right. Kinakailangan, maghahain ka pa ng motion na bigyan ka ng bail at magkakaroon pa kayo ng lista, kailangan patunayan ng gobyerno ang nagkabla na malakas ang ebidensya niya. Pero kung mahina, saka lang siya mabibigyan ng piyansa. Kaya dapat, ang perception mo dyan beyond suspicion, like Caesar's wife. Ika. Balikan ko lang yung sa subpoena, Attorney. Hindi enough na iwan mo lang. Dapat may recognize na tumanggap ng subpoena bago mo masabi na officially na-serve po yung subpoena. Dapat kasi, pag may tao, ibigay mo doon sa taong tumanggap. Pag wala, hindi iwanan mo doon. Mag-iwan ka doon. Ba't wala kang iniiwan? Unang-una, yun ang last known address. Hindi naman yata na sinasabing wala na talaga siya doon. At kung wala naman siya doon, bakit mo dinala ron? Di ba? Well, abangan ang susunod na mga kabanat. Thanks for watching Newsminded PH. Please subscribe and hit that notification bell.